Alright guys, so napakagandang pagkakataon ito, no, para sa ating mga baguhang pipeter. So shout out nga po pala sa inyong lahat, lalong lalo na po sa mga veterano na pipeter fabricator. Shout out po sa inyo mga idol. So by the way mga guys, no, ang ating video for today is magbibigay lang po tayo ng mga kunting idea o pakikita yung mga ginagawa namin bilang isang pipeter, lalong lalo na sa mga baguhan nating mga kabakal, nga kung tawagin, no. So dito mga guys, nagpe-prepare ako dito ng isang spool na gagamitin para sa ating linya, no. So kanya-kanya kaming ginagawa dito sa mga kasamahan ko. Bawat isang grupo kasi solo lang kaming gumagawa kapag medyo maliit lang ang trabaho, pero kung malalaki naman binibigyan kami ng mga partner. So yung kasama ko ngayon ay welder at saka rigger para doon sa ating pag-i-erect sa mga tubo, no, na gagamitin natin bilang pagpipit up sa ating gagawin ngayon. So siyang naka-assign para sa overhead crane na mag-operate. So dito nilalagyan ko siya ng jockey dahil hindi naman po pwedeng nakahang yung ating tubo, no. So mas madali kasing gamitin, lalong lalo na kapag gagawa tayo ng gantong spool. Mas maganda guys kung meron kayong jockey na gagamitin. So yung aking welder, ayan, waiting lang yan, makulit. Waiting lang yan para doon sa ating pagpe-prepare ng spool. Okay? So kailangan naka-level yung ating tubo para doon sa ating gagawing spool. So isang T ito mga guys, D12. Ang pinaka-tips ko lang dito mga guys, no, kapag gagawa tayo ng gantong spool, siguraduhin yung alamin muna ang inyong tubo na gagamit, yung ito'y seam pipe o seamless, no, kasi yung seam pipe mga guys, ayan yung may joint sa gitna ng tubo, nakahinang yan. So minsan di yan mapapansin kung yan ay seam. So titingnan nyo yung inyong isometric drawing, naka-detail naman yan doon sa description kung yung gagamit yung pipe ay seamless o seam pipe. So pagka mga seam pipe mga guys, kailangan pag pinitap mo yan, nasa itaas dapat yan. Pagka nasa orientation, hindi yan po pwedeng nasa ibaba yung ating seam pipe, kasi pagka nilagyan na yan ng support o pad na ipapatong sa beam, napakalaking trabaho. So kailangan pa yan ipitas, ipaplas grind yan kung yan ay nasa ilalim. So mostly talaga pagka nagpipit up ng ganyan, nasa ibabaw yung ating seam, mga 45 degree o 30 degree ang seam sa itaas. Okay, so ayan, ginagawa ko dyan ay nililibel ko na, no, na pit up ko na yung kabila na T. So T, dalawang pipe yung karugtong yan mga guys. So madali lang naman yan kung ating gagawin, lalong lalo na sa paggagawa ng ganyang tubo. Yan ay normal lang naman yan mga guys, yung ginagawa ko diyan, kasi plans to plans yan, dalawang pipe, nasa gitna yung T. Alright, so ayan ginagawa ng aking rigger, piniprepare niya yung aking tubo para idugtong dyan sa isa nating joint. Alright, so D12 yan mga guys. Tapos ang branch ng T ay D8. Okay, so ipinababa ko sa kanya kasi yung ating seam nilagay niya sa ibaba, kasi yung mga rigger minsan erect lang ng erect yan. So tayo mga pipe fitter o fabricator, dapat i-locate natin yung ating pipe. Kung yan ay may seam, dapat isasabihin natin sa kanila kung saang posisyon nila dapat yan i-pwesto para mas madaling gawin ating trabaho, hindi pa ulit-ulit, no.
So ayan, nilalagyan ko siya ng jockey sa ilalim kasi pabibitaw ko yan sa kanya yung belt. Tapos kaya naman yan ano ng jockey dahil medyo manipis lang naman yan. 3.75 lang naman ang thickness ng ating tubo. So kaya napakadali lang yan gawin ng ating trabaho. So ayan na, sala na po dito sa atin. Habang tayo nagtatrabaho napapakinigyan natin yan. Okay. So ingat-ingat lang mga idol sa ating ginagawa kasi napakadelikado talaga ang trabaho na tulad nito. Maaari tayong maaksidente nang hindi natin nalalaman, no? So huwag tayong maging kampante, dapat safe tayo lagi sa ating mga ginagawa, lalong-lalo na sa mga gantong klase ng ating trabaho. Alright, so dito inaalay ko na siya, no? Ayan, so ang ating paggagawa dyan mga guys, dapat pagka pinitap natin yan, equal lang lagi yung ating overlap, no? Kasi hindi yan maiiwasan mga guys na high-low talaga ang ating tubo, lalo ng mga seam pipe, no? Laging high-low yan. Minsan yung tubo, minsan yung ating fittings, medyo magkaiba ang sukat, may diferensya. Kahit na yan ay parehas ng thickness, meron din pagkakaiba yan, nagiging oval din yan. Kasi mga nakagroove yan, yung lalo-lalo na yung mga T, nakagroove yan sa loob. So hindi natin masusure na talagang 0-0 talaga siya, na walang overlap. So dapat pagka mga gantong gagawin natin, marunong tayo, no, na gawin natin yung trabaho natin kung ito'y overlap. So pagparehasin lang natin para kung sakasaling igagray natin yan, madali lang siyang haplasin, no, ng grinder, hindi gaanong malaki. Kasi lulubog yan kapag yan ay ibinaba mo lahat ang overlap.